So, why Termux discourages hacking? Tingnan nyo tong image na to. Kumusta mga geek? Welcome back ulit sa panibagong video. Medyo natagalan. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon itong Termux. Bakit din ni-discourage ni Termux na gamitin sa pag-hack? Okay guys, ito. Meron muna tayong babasa yung mga comment dun sa previous videos ko. Medyo matagal na to. Pumipiyok pa. Matagal na to. Ito yung Termux pang-hack. Yun yung video na ginawa ko. Meron mga comment kasi dito. Ito, basahin natin na. Explain mo nga bakit may FB account na nagana sa Termux like FB Cloner. Sabi naman itong isa, pwede gamitin yan loads. Depende kung ano tools ini-install mo sa Termux. Sabi naman ito, isa, dahil sa Termux, marami na akong na-hack. Okay. Ito naman, isa, pwede yan kung marunong ka mag-penetrate ng codes. Okay? Noob YouTuber. Ako ata tinutukoy dito. Ito naman, nagre-request siya na gawa daw ng Leica app. Siguro ito yung automated na pagla-like ng video. Ako ginagamit ako ng Termux example of tools pang-hack. ToolX, Onyx, Nmap. Yan. Paano mo mapapaliwanag yan? Kung ethical hacker ka, ako isa akong licensed ethical hacker. Gawin mo nga ng vlog ang sample na yan kung marunong ka. Tapos ito, sa kanya pa to, isa pa. Ito yung nauna. Mali ka. Ang Termux, ang maraming tools na pang-hack. Ito naman, pang-hack po yan. Diyan mo po ma-install yung Kali Linux gamit ang mga commands tapos i-enter ko doon yun sa VNC viewer. Okay, kaya ko to binabasa kasi hindi nila naintindihan yung ginawa kong video. Yung iba lang meron akong word na sinabi doon. Sabi ko, hindi intended yung word na ginamit. Pero yun yung nabanggit ko doon. Hindi ko sinabi na hindi siya pwedeng gamitin na pang-hack. Actually, meron akong dalawa ng ginawa kong tutorial na pang-hack. Yung isa, pang penetration testing. Tapos yung isa, talagang pang-demo sa Facebook. And, na-block yun. At nagkaroon ako ng violation sa YouTube. Paano ko sinasabing hindi siya pwedeng gamitin? Gumawa nga ako ng tutorial. Pero, hindi siya intended gamitin na pang-hack nga. Ito pupuntahan natin yung webpage na wiki page ng Termux. Okay? Puntahan tayo dito sa community facts. So, kung familiar kayo sa mga Linux terminals or command line, ito yung magandang simulan yung pag-aralan, yung Termux, bago kayo, kung wala kayong Linux na operating system na magagamit. Halimbawa, naka-Windows kayo, wala kayong Linux, o kaya wala kayong computer. Pwede kayo mag-Termux, gamit ng Termux para matutunan nyo ano yung ginagawa sa Linux na operating system. Kasi halos parehas lang talaga siya. What do you use Termux for? What do you use Termux for? Saan ba talaga siya ginagamit? Sabi dito, you can do everything. Okay, specifically what you are able to do with it. Okay, malinaw yun. And that is the case where you are limited mostly by your skills. Nasa skills mo na lang yung limitation. Of course, meron siyang mga limitation kasi yung OS device hardware restriction matters too. Syempre, naka-install siya sa sa Linux ay sa Android phone. Pero hindi siya but they are insignificant. Okay. So ito na yung mga few ideas saan mo pwedeng gamitin yung Termux. Few lang to, maraming pwedeng paggamitan. And device automation with scripting and Termux Tasker add-on. So kung magaling ka sa automation, may gusto kang i-automate ng mga bagay-bagay sa halimbawa IoT, pwede yan. Pwede mong gamitin yung Termux. File transfer, synchronization yan. rsync, rclone, marami yan. SSH, pwede mong gamitin as client, yung SSH. Pwede tayong gumawa ng video niyan. And, ito yung mga lagi kong ginagawang videos. Yung programming. C language, Python, Vim, etc. Okay. Punta tayo dun sa hacking. Kasi yun naman ang gusto nyo eh. Ito kadalasan tong nababasa ko sa mga
comment din. Can I hack a social media with Termux? Ito yung sagot ng Termux ha. Termux ang sagot nito. As some people say, there nothing impossible in the world. Walang imposible naman talaga. And yan din yung case ng Termux. So, balikan natin yung tanong. Can I hack a social media with Termux? Yes. Base dito yes. However, ito, may condition. However, we do not provide any help on it. You are on your own. Malinaw. So, ibig sabihin, hindi sinusuportahan. Base dito kapag may, ito nga hacking diretso natin yung statement. Hacking and phishing topics are discouraged within all official Termux communities. Dini-discourage nga ni Termux communities yung mga nagsusupport sa Termux. Ito pa ni-remove nga ni Termux yung packages na Hashcat, Hydra, Metasploit, SQL Map. Yan, ni-remove niya dun sa repositories. Pero alam ko nasa app pa rin siya, app repositories. Not sure ako Pero yan, ni-remove niya nga. We do not accept requests of hacking packages and neither provide help for using or installing them. Alam nyo kasi guys, gusto sana ni Termux na i-maintain yung mga packages na to kasi yung may mga meron naman mga pen testers na gumagamit nito. Kaso lang na-abuse siya, ginagamit siya sa maling paraan. So, black hat na, tsaka script kiddies na ang nangyayari. Puntahan natin yung article. Sa Termux pa rin to na page. Tapos, meron silang article. So, why Termux discourages hacking? Tingnan nyo tong image na to. Maraming gumagawa ng mga videos, mga tutorial about sa gamit yung Termux na pang-hack. Okay, so sabi dito, Termux is not a skid toys package. Ang skid, ibig sabihin niyan, script kiddies. Sa totoo lang kasi guys, ito sabi dito, Termux has been created as general purpose tool suitable for wide range of use cases. Yan, for task automation, shell scripting, SSH client, yan, at marami pa. Ito more on sa sa development, sa server development, programming development, web development. More on sa Linux talaga siya ginagamit, guys, yung Termux. Okay. Unfortunately, sa kasamaang palad, maraming gumagamit at nagagamit sa Termux examples of the worst possible Termux usage targeted on people excessive interest in privacy, fraud, spying, or stalking. So, ginamit na sa ibang interest, sa masamang interest na for privacy violation, fraud, yan. So, sabing dito, many of them are confusing and it is quite hard to reproduce, especially people who are new to command line software and scripting. We often getting requests for help on this topic. So, marami rin na re-receive si Termux na mga request. Yan, how to hack Wi-Fi, Facebook. Yan, puro mga hacking yan. How to install and use Kali Linux. Ito, sabi niya, obviously, this has nothing to do with legit penetration testing but correlate with Termux-related information spread on social media. Kasi ito, tulad nitong mga video tutorial na to, hindi naman talaga siya legit na ginagamit for penetration testing. Ngayon, nire-relate nila na sabi nga dito, na si Termux daw, pag naririnig to ng mga script kiddies, kung bawa gusto mong matuto ng hacking, gumamit ka ng Termux. So, nagiging basehan na pag Termux is for hacking, na hindi naman talaga. Sabi nga dito, mature communities of Linux enthusiasts often recognize
our project as Script Kiddie Sandbox. Yung mga mature daw sa community ng mga Linux enthusiasts, siguro mga beginner to, nire-recognize daw nila na yung Termux is for Script Kiddie Sandbox rather than a serious project aiming to bring common free and open source software to Android OS ecosystem. Imbis daw na gamitin yung Termux sa mga seryosong project na for open source software. Yan. Now, we have chosen to not participate in this nonsense. Ang tindi ng word na binitawan dito sa Termux Wiki hacking. Nonsense nga ang tawag nila eh. We do not provide hacking tools in our repositories anymore. Don't even ask for them. Dinidiscourage talaga nila ang hacking gamit yung Termux. Several common tools were remove, metasploit, hashcat, hydra, SQLmap. Yan. Ito pa, additionally, we have banned these topics in our community social media. Hacking, phishing, spying, spamming, and other describing activity deliberately violating other person's privacy or is destructive. Then, yung may mga terminologies na dito. Ito yan. Script kiddie. Yan. Ethical hacking. Sayang, no? Kasi pwede sanang gamitin natin yung Termux for ethical hacking. Kaso, ang nangyayari na is for script kiddie na. Yan, marami kayong mapapanood sa social media niyan. Na Termux for hacking. Yan, dinidiscourage na yan ngayon ni Termux. Gusto ko lang din kasi itong i-share kasi nami-mislead na yung mga gustong matuto ng Linux. Which is, kung gusto nyong matuto ng Linux, magandang gamitin yung Termux. Lalo na kung wala kayong computer. Pero sana wag nyong gamitin ang Termux for script kiddie or for hacking purpose. Kasi hindi siya talaga intended para dun. At dinidiscourage siya. Okay, sana may natutunan kayo. Wag nyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. At i-like nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. At i-share nyo na din sa inyong mga friends. Okay, see you next time.